I would not hesitate to assert that our 1987 Constitution is the best in the world. The best in the world. The best in the world. Naalala niyo ba mga kasolid, yung sinabi ni Hilario Davide Jr.? Bakit? Ano sinabi niya? Na ang the best constitution in the world ay ang 1987 Constitution? Best constitution in the world? Wow! Dapat ang yaman na natin! Dapat maunlad na ang bansang Pinas! Oo nga eh, based sa pinakabagong FDI report sa Asia, napag-iwanan na tayo ng mga kapitbahay natin. Anak ng purot kutsinta eh! Feeling ko kilala ko kung sino may kagagawa nito. Ang 1987 Constitution... Nasabi na, pahirap yan sa buhay eh! Ang 1987 Constitution, Article 12, Sections 9 to 11, ang sistema ng ekonomiya sa ating Constitution ay protectionist. Ibig sabihin, ay pinoprotektahan, binabara ang mga kakompetensya. May mga industry na para sa mga lokal na negosyante lamang. May mga industry na kailangan maghati ang mga lokal at foreign na mga negosyante. At kakaunti lang ang mga industry na malayang magnegosyo ang mga foreign investors. Tapos sasabihin ni Nery Colmenares, maganda yan? Kailangan baradong foreign direct investment para daw matutong tumayo sa sariling mga paa ang Pinas? Dahil tablado ang mga foreign direct investment sa bansa natin, happy ang mga malalaking negosyanteng Pinoy sa kanilang mga industry. Habang kulang na kulang ang mga trabahong ino-offer nila at kulang na kulang para sa pangkabuhayan ang pasweldo nila. Tapos sinong kawawa? Ang mga maliliit na negosyo at mga ordinaryong Pilipino. Dahil sila ang nagdurusa sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at hirap makakuha ng magandang trabaho. 1987 Constitution! The best ka, di ba? Ito ang mga listahan ng mga bansang protectionist. Nandun sila sa pinakababa sa listahan ng mga mauunlad na mga bansa. Oy, the best naman pala eh! May mga statistics tayo na napakaraming professional at skilled workers ay hirap na makahanap ng trabaho dito at napipilit ang mga ibang bansa. Hindi, best constitution yan eh. So paano mo tatawaging best constitution? Kung ito ay nagbunga ng hindi makatarungang trabaho at mababang sahod, resulta ng pag-migrate ng mga professional at skilled workers natin sa ibang bansa. Best, bulok yung sistemang yan. Bulok. Bulok! Kaya anong dapat gawin? Baguhin ang konstitusyon para mas malaya tayo makagawa ng mga open to foreign direct investment policies para magdagsaan na ang mga magagandang trabaho dito. Magagandang trabaho, come to Papa! At pagdating ng panahon ng plebisito o referendum, bumoto tayong lahat ng yes para baguhin ang konstitusyon. Mag-federal parliamentary na with open FDI policies. Huwag na kayo magpapaniwala sa mga propaganda dyan May internet na. Research din pag may time. At huwag kalilimutan, mag-like, comment, share, and follow us for more than 4-minute videos.